Okay, good evening po sa lahat. Mga friends, mga kapatid, magandang gabi, umaga, tanghali sa mga friends natin po kahit sa ibang bansa. Wishing you all the best. Alright, topic po natin ngayon is still this part 3 po ng ating study about yung pong Daniel 70th week. Okay, sa mga familiar po dyan, sa mga hindi po familiar, yun pong ating topic is about the issue po ito ng ng part pa rin po ito ng ng tinatawag nila eschatology or doctrine of the last things, sapagkat sa understanding po ng 70th week ng Daniel, ito po yung last week before the end of something. Yan po yan. Kaya pag na-establish natin po ang Daniel 70th week, makita po natin talaga yung yung time of the end na pinag-uusapan po sa Biblia. Okay? Kasi yun po ang issue sa mga medyo kulang pa po yung research at reading at study sa Bible, karamihan po kasi pag nabasa yung the end sa Biblia, automatic po sa isipan the end of the world, the end of the planetary world, the end of the existing life ng physical. Kaya lahat sabi end of sin, end of everything. Yan po yung iniisip diyan. But then again, ang traditional belief at majority po na do sa ganung belief na yung Daniel 70th week ay still in the future, in the unknown future, sapagkat yun po yung part ng doon po nakapaloob po yung rapture, yung tribulation period, yung so-called millennial reign, yung tinatawag na day of wrath, the end of the world na tinutukoy. Doon po nakapaloob yung lahat ng katuruan na yon. Kaya mahalaga pong aralin ito mga friends, sapagkat malaking epekto po ito sa ating pananampalataya, right? Kaya dapat po inaaral ito. So again, with that ganung understanding, marami na po tayong nakitang mga prediction. May mga friends nga tayo nagpe-predict ng date, time, ng specific date po ng coming ng Panginoon. Marami na pong gumawa niyan na nag-date setting, gumawa ng prediction ng second coming, ng rapture. Nakita naman po natin mga friends, ang daming kalokohan na nangyari dyan. Ginawa lang pagkaperahan niya. Good evening po kay Ma'am Pining Castañeda, thank you for watching. Kaya yung mga nagpe-predict po sa kanilang prediction, para bagang sila sure na sure, di ba? Kaya dumadating, lumilipas yung mga panahon ng date na binibigyan nila, wala naman nangyayaring gano'n. So it's budol po yun. Ibig sabihin, wala naman nangyayaring gano'n kasi tapos na yon. Good evening po kay Ma'am Sarah, thank you for watching. Kaya mahalagang aralin po yung Daniel 70th week, right? Kasi po pag nasettle natin yan, there's no question at all na ang belief po ng doctrine of the last things according to the Bible ay makikita po natin at matitiyak natin. Right, number one, sa atin pong study last time, if you have the Bible po, mas maganda meron po kayong Biblia. Good evening kay Ma'am Vivian David, thank you for watching. Kung meron kayong Bible po, tingnan nyo po sa Daniel chapter 9. Right? In Daniel chapter 9, yung ating study po last time, atin pong inumpisang aralin po yung Daniel 9:24. Diyan po tayo nag-umpisa. Aaralin po natin ito verse by verse, and then isa-summarize po natin after po ng ating madiscuss verse by verse. Yan. Tandaan po natin, ang atin pong rule of interpretation ay wala iba kundi po yung Biblia. Hindi po tayo gumagawa ng speculation, hindi tayo gumagawa ng sarili nating interpretation, but hayaan natin po na yung Biblia mismo yung magbigay unawa sa ating mga binabasang talata. Kasi yun naman po yung nararapat at yun po yung inutos ng Panginoon sa unang Corinto 2:13. Kaya yun po yung ating ginagawa. At kung mapapansin po ninyo, ito po yung yung ating nakikita mga katuruan ay hindi famous. At yung marami hindi matanggap yan sapagkat
majority of the established mga religion at mga organization, religious organization, ay talaga pong wholly given po at I can say brainwash ng dispensational system, ng futurist interpretation at saka literal reading ng Bible. Kaya walang katapusang prediction, walang katapusang failure, paulit-ulit na lang, mag-a-adjust ng time pag hindi nangyari. Since 500 AD, meron na pong nagpipredict niyan. Ibig sabihin po, it's a big lie. Yan po yung malaking kalokohan at kasinungalingan. So, we need to go back to the Bible and study it all over again. Kaya nga po sinasabi ko mga friends, we are living in a blessed time because ang information po ay available na. Yung mga dati hindi natin makita ang mga information, nakikita natin through the internet. Kaya po mas blessing ito. Now, tingnan niyo po yung Bible niya sa Daniel chapter 9. In Daniel chapter 9:24, i-recap ko lang po yung ating na-discuss last time. Daniel 9:24. Okay, to give you the background po ng Daniel, ang Daniel po ay naisulat during the time po ng captivity, going po sa kanilang paglabas po sa Babylon, sa time nung sa time po ng kanilang liberation from the captivity sa Babylon. Good evening kayo, Ma'am Sophia Tuason. Thank you for watching. At kaya nga po it's better na makita po natin historical value ng ating inaaral because this is very important. At saka it's amazing po na yung Bible po at saka history, they go together. Kaya nga yan po yung proof ng ng inspiration po ng scriptures. Kaya hindi natin bitawan po yung Biblia sapagkat it provides po yung evidence na ng scriptural proof na totoong lahat po yung nakasulat diyan because it was confirmed by history at saka ng mga archaeological findings na hanggang ngayon ay inaaral po ng mga scholars from different known universities dyan sa Europe, sa US, and some other parts of the known world na kanilang nakikita po talaga yung mga evidence na yan. So therefore, para magkaroon ka ng deeper understanding po ng laman ng Biblia, na yan nga po talaga ibinigay na salita ng Diyos upang maging guide po natin bilang mga tao at makorek at maturuan tayo kung dapat paniwalaan. Kasi marami po tayong pinapaniwalaan na wala namang batayan, and most of the things sa pinapaniwalaan ng tao galing lang po sa sabi-sabi. Walang katiyakan at ito ay yun nga, haka-haka lang. So, it's better po na aralin po yan at ang ultimate source ng mga truths, pag sinabing truth, established facts po yan, ay wala iba kundi po yung Biblia. That is why kung kayo po ay professing Christian, pag Christian po, ang kanyang basis po ng belief, dapat yung Bible, yung scriptures, kasi diyan po nakasulat lahat yung tungkol kay Kristo. But if you fail to read, study this book, may problem po tayo dyan, di ba? How do you know na yung pinapaniwalaan mo ay man-made? Or speculation lang. Samantalang binigyan po tayo ng Diyos ng reasoning, binigyan tayo ng Diyos ng pag-iisip, and especially nowadays, wala na tayo sa time ng illiteracy. Ang mga Pilipino po ngayon marunong na magbasa at nakakaintindi naman sila. So, it's better nowadays na aralin po ang mga bagay na yan. So again, the background po ng Book of Daniel is that this was written. Ang laman po ng Book of Daniel is all about the prophecy nung rebuilding po ng Jerusalem at nung second temple at the time. Because nga sa ating nakaraang pag-aral, ang Daniel po ay nasa context ng pagiging captive nila sa Babylon until the time that God sent a shepherd, an anointed king, which is si King Cyrus ng Persian Empire, at pinalaya po sila doon when the Persian Empire invaded po yung Babylon by the time po ng 536, around that period po BC.
So, until dumating po yung ibang king, si Darius, meron Darius 1, 2, 3, hanggang kay Artaxerxes, they were instrumental, they were raised up by God to fulfill po yung kanyang program and prophecies. Kaya nga po, mga kaibigan, it's a great waste of time and life po pag in-ignore po natin yung mga bagay ng Diyos, sapagkat everything po sa mundong ito is under the control po ng Diyos. Kaya nga po sa ating pag-aral, even the birth of Jesus Christ, yung prophecy concerning the coming po ng Messiah, kung saan ipapanganak, abay, kita nyo po kung paano ginamit ang isang Roman Emperor para bumalik sa Bethlehem upang matupad lang po yung prophecy. So, ibig sabihin, God is in control of everything in the history. So for us po to be able to make sure that we are living according to the will of God, at saka yung pinapaniwalaan natin ay totoo, aralin po yung laman ng Biblia, kasi yan lang po ang source ng katotohanan. So again, makita po natin ang context niyan. Pag sinabing 70 weeks, that's the time po na ang involved po dyan ay yung pagdating ng Messiah, right? Yung kanyang crucifixion at yung destruction po ng city at ng sanctuary, pakita ko po yan. So sa 24 po, para magkaroon tayo ng review, ang sabi ng Daniel 9:24, sabi doon, 70 weeks are determined upon thy people, sabi niya. So ibig sabihin, there are items na diniscuss natin for doon sa nakaraang 2 parts natin. Sa 24 po, makita natin yung unang item doon. Sa 9:24, I hope you have the Bible. Yung 7 weeks po ay magaganap, madedetermine, right? Sa pamagitan ng thy people, right? Tandaan po natin, good evening kay Irene Lindobasa, thank you for watching. Tandaan po natin, pag binabasa po natin kahit ano pong literature, especially in Bible po, tinitingnan po natin kung sino po yung audience, right? Kung sino yung speaker. So dito po, ang speaker po dito sa 24 ay si Gabriel, right? Si Gabriel po ang pinag-uusapan dyan. Yan. At ang kausap po dyan ay si Daniel, right? At ang sabi, 7 weeks are determined upon thy people. The people of who? The people of Daniel. Sinong people of Daniel ang pinag-uusapan? Yun pong Israelites, the people of Israel, right? The people of Israel, especially the Jews who came out of Babylon, and they were given po all these items. Sila po yung involved dito sa ating inaaral. Hindi po tayo kasama mga Gentiles. Yan po ay very clear. So dito, yung 70 weeks po is actually, this is the complete week, the complete 7 weeks ng Diyos to determine at maganap po lahat ng prophecy concerning the nation Israel. Alright? So dito, maliwanag po yung kanyang determination o yung kanyang fulfillment o yung kanyang kaganapan, kabuuan ng 70 weeks ay nakatala doon sa people of Israel during the time of Daniel. So doon ka po titingin, doon po tayo dapat titingin po ng counting ng mga panahon na yan. Alright? Ano pa? And upon thy holy city. Again, the holy city that is being mentioned po at the time of Daniel ay yung holy city that was about to be rebuilt doon sa Jerusalem at the time na sinasabi ni Gabriel yan kay Daniel. So, yan po yan. And then sabi, to finish the transgression. So, ating inaral po last time yan. Lahat po ng ating nababasa na ito, mga friends, ay consistently sa context, makita po ninyo, these were all events na nangyari po nung 1st century until 70 AD. Good evening kay Ma'am Leonie at Diocampo at kay Brother Mick Masaga. Magandang gabi sa inyo. Alright?
to finish the transgression. Again, using po ang definition at interpretation ng Bible, pag sinabing transgression, ito po yung breaking of the law. You transgress, you break the law. Right? Maliwanag po yung sa 1 John 3:4. The only time you can transgress is if there is the presence of the law. Yan po yan. But again, sa mga nag-aaral po, maliwanag naman sa atin yan, if you have listened and if you have learned po yung gospel of Christ, yun pong sinabing to finish the transgression, natapos po talaga yan during the crucifixion of the Lord Jesus Christ. Lahat po ng yan nakatali po sa gospel and the gospel of Christ. When you say you finish the transgression, you have to take out the law. With the presence of the law, there is transgression. So the only way na mawawala ang transgression, kung yung pong law ay yung nawala. Sabi naman po ng Romans, ng Panginoon po nang dumating siya in Matthew 5:17, sabi niya, I came not to destroy the law but to fulfill it. So therefore, when Christ fulfilled the law, ibig sabihin tapos na po yung efficacy ng tinatawag na law na itatransgress, because it was all fulfilled by the Lord Jesus Christ. That's why ang sabi sa Romans 10:4, Christ is the end of the law. So there is the ending of the law, and it ends dun po sa cross. So yun pong to finish the transgression, nangyari na po yan noong 30 AD. Diniscuss po natin last time. And then sumunod po dyan is to make an end of sins. Yun po, connected dyan. When you say to make an end of sins, ang tinutukoy po dyan is yung ginawa ng Panginoon Kristo doon sa cross of Calvary. Yun po ang katapusan ng mga kasalanan. Kasi nga po, when you say end of sins, ang sins po in the plural sense, yan po ay verb yung ginagawa, at kaakibat po yun ng transgression. When you transgress the law, you commit sin. Tingnan niyo po, 1 John 3:4. 1 John 3:4, tingnan niyo po. If you have the Bible po, maganda at sundan niyo po ang laman ng Biblia para ang pinagmumulan po ng paniniwala, hindi yung sinasabi ko, kundi yung nababasa. Ang sabi ng 1 John 3:4, whosoever committed sin, transgresseth also the law. For sin is the transgression of the law, ang sabi niya. Right? So, sa mga dati na pong nakikinig sa atin, maliwanag na po sa kanila yung sin at saka sins na noun. Yan po yan Karamihan po kasi pag sinabing sin, ang tumatakbo sa isip, yung verb lang, yung ginagawa lang. Not realizing na ang Bible po is clear sa distinction ng singular sin, which talks about a noun. Makita natin yung sin na yon, yung sinasabi ni Paul na sin na connected po, associated sa ating flesh. And yung sins po, yun po yung produce nung ating sin sa flesh that keeps on violating the law of God. Kaya every time you violate the law of God, you commit sins. Yun po yun Therefore, kung nawala ang law, kaya nga sinabi sa una, to finish the transgression, talagang mag-e-end na rin po yung sins. Bakit po? Ito na naman po, tinan niyo yung Bible. Sa Romans chapter 4:15 po, tinan natin. Romans 4:15, ayan po. Because the law worketh wrath, for where no law is, there is no transgression. Sa Tagalog, sapagat ang kautusan ay gumagawa ng galit, datapwat, kung saan walang kautusan ay wala ring pagsalangsang. Alright? So, connected po lahat yan, mga kaibigan. Therefore, yung sinabing to make an end of sins, yan po'y natapos na rin po nung 30 AD sa ginawang sakripisyo ng Panginoon Jesucristo. Sapagkat kung meron pa pong kasalanan tayong pinag-uusapan, isa lang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin ay hindi natapos ni Kristo yung issue about sins.
sapagkat yung sakripisyo ng Panginoon Kristo, for us to understand po yan, ay ano nangyari? Okay. Ayan. Sorry pa, yung may napipindot akong mga... Okay. So yung Panginoon Kristo po, pag sinabing sacrifice ng Panginoon Kristo, ibig sabihin, tinapos na po niya lahat po ng issue about sins. Right? Kaya po, nang siya umakyat sa langit po, sinabi po, ay kanyang dineclare at tinapos po ang lahat ng issue about sins, sapagkat kanyang binayaran yan, at yan ang sinakripiso po sa cross of Calvary. Basahin niyo po Hebrews 9:26. Yan. Kasi ang sabi po ng marami, ang interpretasyon ng marami po nating friends, na dati rin ako ganun po dahil sa kababawan pa rin ng unawa, yun daw, to make an end of sins, ang ibig sabihin, wala na raw gumagawa ng bagay na paglabag sa utos ng Diyos sa paningin ng tao. Ano po yun? Yun po ay isang katuruan na taliwas po sa turo ng Biblia. Sapagkat ang katotohanan po, habang ang tao po ay nasa laman, talagang merong ginagawa pong mali yan, yung ating laman. Labag po kasi ang kilos ng laman sa bagay ng espiritu Kailanman po walang tao makasusunod sa bagay ng espiritu. Alright? Kaya ang sabi po ng Hebrews 9:26, kailan ba tinapos po yung makasalanan o yung kasalanan? Ang sabi ng Hebrews 9:26, for then must he often have suffered since the foundation of the world. But now, ang sabi niya, once in the end of the world, hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. Maliwanag po yun sa Tagalog. Sa ibang paraan, ay kailangan na siya magbatang madalas mula na itatag ang sanglibutan. Datapat ngayon ay minsan siyang nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng pagkahandog ng kanyang sarili. Yun po yun, Pag binasa niyo pong Hebreo 9:26, ang dami pong laman dyan, laman ng talata ng Biblia, nataliwas po sa pananampalataya ng mga friends natin. Unang-una, yung sinabi ng Hebrews 9:26, yung panahon po ng pagdating ng Panginoon Jesucristo ay end of the world na. End of the world na yung time na yon. At yung kanyang pagdating, ang sabi, the reason why Christ appeared, ang sabi, to put away sin, upang alisin ang kasalanan, sabi niya, sa pamamagitan ng pagkahandog ng kanyang sarili. Maliwanag po yun. So, kung yun po ay pinapapaniwalaan natin na dapat lang naman, ang ibig sabihin, nung hinandog ng Panginoon yung kanyang sarili, at yun po sa krus ng Kalbaryo, ang tagumpay po doon ay inalis niya na po yung kasalanan. So, mula 30 AD, wala na po yung kasalanan, mga kaibigan, in the sight of God, sa tingin ng Diyos. Pero sa tingin ng tao, dahil hindi natin alam, wala tayong kamalay-malay dyan until nababasa natin ngayon at itinuturo sa atin ng banal na Espiritu, abay, isang malaking pagpapala po yan na maunawaan natin na yung kasalanan po tinapos na. In fact, hindi na dapat pinag-uusapan at iniisip ang kasalanan sapagkat sa Biblia, wala na po yan Ano sabi pa ng 28? Sabi doon, so Christ was once offered to bear the sins of many, ang sabi niya. Yung pong plural sins naman ito, ibig sabihin yung kasalanang ginawa. Ang sabi, tinaglay ni Kristo yung kasalanan, ang sabi niya, sa kanyang pagkapako at kalbaryo sa krus, sapagkat dahil sa kanyang ginawa ay iginawad po doon ang kapatawaran ng kasalanan. Maliwanag po mababasa yun sa sa Biblia. Kaya ang sinasabi po diyan, mga friends, na ang kasalanang tinutukoy diyan ng mga kasalanan
ay ano na po yan, nagkaroon na po yan ng kapatawaran para sa lahat. Efeso 1:7 po, tinan nyo. At ang kapatawaran po ng kasalanan, mga kaibigan, yan po iginawad hindi sa atin personally. Iginawad po yan sa ating Panginoon Kristo. Tinan nyo po, Efeso 1:7. Ayun no, sabi doon, Ephesians 1:7. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, plural po yun, hindi lang isa. Ibig sabihin, ang binigyan ng kapatawaran po, yung kasalanang ginagawa ng tao, yung po ibinigyan ng kapatawaran sa pamamagitan ng sakripisyo na ginawa ng Panginoon Kristo. Kailan ba yon? Ngayon ba yon? O nung 30 AD? Nung 30 AD po yun, mga friends. At ang kasalanang pinatawad po doon nung 30 AD, kaninong kasalanan? Hindi naman kay Kristo, sapagkat walang kasalanan ng Kristo. Kanino yon? Para sa atin po mga tao yan. Sa mga taong nanampalataya sa Panginoong Hesus Kristo. Alright. Ngayon, question. Ang tanong, ilang kasalanan ang pinatawad doon? Kay Kristo, ilang kasalanan? 99% o 100%? Yan po yan ang question ang mga relihiyon po ngayon, sa kanila, hindi pa rin pinatawad dyan sapagkat hanggang ngayon patuloy pa rin po sa paghingi ng kapatawaran paulit-ulit, di ba? Pero basahin po natin ang sabi ng Biblia, Colosas 2:13. Ito po, Colosas 2:13. Ayan, sabi niyan. And you, being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath He quickened together with Him, having forgiven you all trespasses. Ayun po, maliwanag forgiven na, past tense, lahat ng kasalanan. Sa Tagalog, sabi niya, at nang kayo mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman, ay kanyang binuhay kayo nakalakip niya, na ipinatawad sa atin ang lahat ng mga kasalanan. Ipinatawad na po, hindi ipapatawad pa lang. Kailan nangyari yan? Doon sa Cross of Calvary, nung 30 AD. Sapagkat nga, babasahin natin ulit, balikan natin Daniel 9:24, binabalikan po natin para maging maliwanag po ito sa inyo, mga kaibigan. To make an end of sins. Abay, hindi mo pwedeng dalhin yan sa unknown future kasi marami tayong friends. Ang sabi sa Daniel 9:24 hanggang 27, future pa raw yan. Ibig sabihin pala, hindi pa tinapos ni Kristo yung kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Samantalang sinasabi ng Biblia, tapos na. Right? Ano pa? And to make reconciliation for iniquity. Yun po, kasama po doon sa 70 week yung reconciliation. Now, pansinin nyo. Yun pong reconciliation, pakikipagkasundo yun. Ano yung contrast po ng reconciliation? Damnation. Di ba? Pag damnation, nando po yung kahatulan. Condemnation. Right? Pero pag sinabi reconciliation, hindi nakahatulan yon. Pakikipagkasundo na yon. Papanong aabot sa kasunduan ang dalawang dati magkaaway? Di ba? Abay, siyempre, bago magkaroon ng kasunduan yan, bibigyan muna ng solusyon ng problema. Yan po naman ay common sense naman yan Pag may nag-away, habang hindi nag-uusap yung magkaaway, mag-aaway yan. Pero pag yan ay nag-usap, at napagkasunduan yung kanilang naging problema at nabigyan ng solusyon, hindi na sila magkaaway. Magkaroon na ng reconciliation. Good evening kay Neil Likin. Thank you for watching. Reconciliation na. Question. Ang Diyos at tao ba magkaaway pa? Sa maraming reliyon, magkaaway pa. Ang Diyos na nilalarawan na yung Diyos na galit, yung Diyos na magpaparusa. Abay, teka muna. Nakalimutan nila, ano ba yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo? Unang-una, ano ba ang away ng Diyos at ng tao? Ano ba? Ano yung una sa lahat? Hindi ba yung kasalanan? Ang sabi sa Isaiah, ano nagpahiwalay sa tao at Diyos, hindi ba yung kasalanan? Tama?
Tanong, hindi pa ba nabigyan ng kasagutan o ng solusyon ang problema ng kasalanan? Sa maraming reliyon, hindi pa. Sapagkat ninanais nilang sabihin sa tao na sila yung magbibigay ng solusyon. Wrong. Kaya nga po maraming tao sa reliyon na naging alipin, nabubuhay sa takot, sapagkat na-brainwash sila ng pag-asa nila yung kanilang relihiyon, yung kanilang grupo na kinakaaniban. O kaya, yung leader, yung pastor, yung pari, yung ministro. Mali po yun, mga friends. Yung question po ng kasalanan na naghihiwalay sa tao na Diyos, natapos na po yun doon sa krus ng Kalbaryo. Basahin niyo po yung Romans 8:3, nandun po yun. So, nung nangyari po yung sakripisyo ng Panginoon Kristo, anong ginawa niya? Inalis na po yung hadlang sa pagitan ng tao Diyos na kasalanan. Anong ginawa niya? Nagdulot na po ng kapatawaran. Kaya nga pong offer ng Diyos ay reconciliation, kasunduan na. Bakit ka makikipagkasundo? Bayad na yung utang mo eh. Bayad na lahat ng problema mo. Bayad na lahat ng atraso ng tao sa Diyos. Sino nagbayad? Si Kristo nung 30 AD sa Cross of Calvary. Kaya nga po, ang preaching po ng dapat gayon, ang gawaing ipinagkaloob po ng Diyos sa mga tunay na mga mangangaral, ito po, 2 Corinthians 5:18. 2 Corinthians 5:18. Ayan, no? Good evening po kay Sir Wilfredo Villegas. Maraming salamat po sa panonood. Tingnan niyo po yung 5:18. If you have the Bible. Kaya dito niyo po ma-check yung mga narinig yung preacher. Pag ang preaching po ay hindi ayon sa reconciliation, ang isip po ng preacher ay nando pa sa lumang tipan. Ang sabi po ng 18, and all things are of God who hath reconciled us. Past tense na po, reconciled us to Himself by Jesus Christ. Ang tao pong mananampalataya ay nakipagkasundo na sa Diyos sa pamagitan ni Yesu Kristo. At and hath given to us the ministry of reconciliation. At ipinagkaloob po sa atin o sa kanila yung gawain o ministeryo ng pagkakasundo, hindi yung inuukil-kil pabalik-balik ang kasalanan. Hindi yung pipreaching mo palagi na impyerno, ng parusa sa impyerno, ang tao hindi. Wala pong nag-preach sa Acts period ng impyerno. Walang nag-preach dyan as warning ng hell. I challenge po everyone na nagtuturo, magpakita kayo sa akin during the Acts period na kahit isa na nag-preach, nag-warning about yung hellfire. Pag wala kayong napakita, hintuan nyo na yung preaching na yan. Sapagkat hindi po yan ang mensahe ng Diyos. Hindi naunawa kasi yung word na hell eh. Alright, tingnan nyo po yung 5:19. Ano bang kakibat po ng Ministry of Reconciliation? Ano sabi niya? To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto Himself, ang sabi. Yung Diyos po ay ipinagkakasundo yung buong mundo sa kanyang sarili. Hindi po judgment yun, hindi condemnation. Good evening kay Brother Mar Elazeke. Thank you for watching. Ano sabi? Not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Hindi po word of condemnation. Sa Tagalog po, tingnan nyo, sa makatid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo. Progressive tense po yan. Reconciling. Yan po yung ministry ngayon, reconciling. Hindi condemnation. Ang sanglibutan sa kanya rin na hindi, look at this, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Ang Diyos mismo po yung nagsasabi, yung Panginoong Diyos hindi po nagbibilang ng kasalanan ngayon. Sapagkat lahat po ng kasalanan
ay binigyan po ng solusyon ng Panginoon Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Sa reliyon po hindi eh. Nagtira sila. Sila daw ang magbibigay ng solusyon. Saan ka naman nakakita? Tuwing linggo na lang magkikita, tuwing may preaching na lang, ibinabalik ulit-ulit yung kasalanan sa isipan ng tao. Tapos bigla ipapasok sa impyerno. Anong klaseng ministeryo po ng pakikipagkasundo yun? Hindi. Ang mababasa pong maliwanag sa Biblia ay dinideklara na yung Kristo po, ginawa niya na lahat upang mapawi ang anumang bagay na humahadlang sa pagitan ng Diyos at ng tao. At yun po'y ginanap po noong 30 AD. Kaya ang ministeryo po ngayon ay reconciliation. Balikan po natin. Daniel 9:24. Mahalaga po kasi itong 9:24 eh. Para maliwanag po yung 70 weeks, naganap na po yan. At inisa-isa natin yan hanggang dumating nga yung reconciliation for iniquity, di ba? Anong kasunod nun? And to bring in everlasting righteousness. Yan. Kaliwanag po nung sinabi ng 9:24. Pagdating daw ng 70 weeks, kaakibat yung, sabi ito, pagdadala ng walang hanggang katwiran to bring in everlasting righteousness. Kailan ba naganap yan? Karamihan po kasi hindi naman ma-define yung to bring in everlasting righteousness. Sa isip ng mga tao, speculation lang ng relihiyon, ibig na sabihin, pagdating daw ng katapusan ng lahat ng yan, wala na raw gumagawa ng kasalanan, wala na raw gumagawa ng masama, wala na raw namamatay, wala na lahat, sabi nila, panikaligayahan na lang. Wrong po, hindi yun ang ibig sabihin. Ang bring in everlasting righteousness, yan po ay patungkol po sa kalagayan pong spiritual ang pinag-uusapan dyan. The inner condition, the inner nature po ng righteousness. At nangyari po yung pagdadala ng everlasting righteousness doon sa cross of Calvary na hindi po na ipagkaloob during the past. Dumating po ang 70 weeks nung dinala po yung everlasting righteousness. Good evening po kay Pastor Toms. Thank you for watching. Now, tingnan niyo po. Pinakita ko po last time yan. Dinefine po yung righteousness na yan, everlasting, nang ibig sabihin, yan po ay righteousness ng Diyos. Right? At naganap pong lahat yan, yung pagdating ng everlasting righteousness, dun sa cross of Calvary. Tingnan niyo po. Romans 1:16. Alright, tingnan niyo po, Romans 1:16. I-note niyo po ito mga friends. This is very important. Tingnan niyo 1:16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Yun lang pong verse 16. Dapat maunawa po ng lahat ng mga nag-aaral ng Biblia. Pag sinabing gospel of Christ, yun po yung detalye ng work of Christ dun sa cross of Calvary, na kung saan yung good news of Christ in-address po yung four bad news. Ano yun? Yung death, yung law, yung sin, at yung sins. Yung po yung four bad news eh. And those four items po were all given po ng solution do sa cross, sa kanyang death, burial, resurrection. Kaya sinabing, it is the power of God unto salvation to everyone that believe it. Now, look at the next verse, yung 17. Bakit ko sinabing yung everlasting righteousness ay nando sa cross at naganap nung 30 AD? Ito po sa 17, no? Ang sabi niya, for therein, pag nakita niyo po yung therein, referring saan? Doon sa earlier statement ng 16, doon sa gospel of Christ. Ang sabi niya, for in the gospel of Christ is the righteousness of God revealed, sabi niya, from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. From faith of the old covenant
to the faith ng New Covenant. It covers the whole covenant of God, yung righteousness of God, which is, ang sabi, nandoon sa work of Christ doon sa cross of Calvary. Yan po yan, mga friends. Kailan nangyari yan? Future ba yan? No. Nung 30 AD, that's why, going back po, Daniel 9:24, alright, basahin nyo uli, yung 70 weeks determined upon thy people, the people of Israel, especially the Jews, na kasama ni Daniel, towards the rebuilding and regathering sa Jerusalem, upon thy holy city, reference yan sa Second Temple, Jerusalem, to finish the transgression, na wala ang transgression nung natapos yung law, and that happened 30 AD, to make an end of sins, again, sins were all finished po, kailan? 30 AD, and to make reconciliation for iniquity, kailan nagkaroon reconciliation? Again, 30 AD, do sa cross of Calvary, and to bring in everlasting righteousness. Again, anong everlasting righteousness at kailan dumating? That's the righteousness of God, which was only po came in during the finished work of Christ do sa Calvary, and that's 30 AD. Alright? Ano pa? And to seal up the vision and prophecy. Ito sinabi ng Diyos kay Daniel, i-seal up mo na yung vision at prophecy. Yan po yung nasa Daniel 12. Right? And pagdating ng Daniel 9:24, sinabi, to seal up the vision and prophecy. Now, pagdating po dito, makita nyo, on the 70th week, with the coming of the Lord Jesus Christ, that's the time na po ng unveiling. Yung revelation, tinan nyo po ang sabi sa Daniel 12. Daniel 12, when Daniel 9:24 said, seal the vision, sabi sa Daniel 12:4, look at this. Hanggang kailan yung sealing? Sabi niya, but thou, O Daniel, shut up the words and seal the book even to the time of the end. Yun pong sealing, ibig sabihin, close it, remain a secret, a mystery at the time. Alright? But at the time of the end, i-unseal na yan. I-unveil. Kaya nga po yung Revelation, ibig sabihin, Apocalypse, the unveiling, the opening of the secret of the mystery. Kailan po nagkaroon ng revelation? Tingnan nyo, Revelation 1:1. Ito, kaliwanag po mga friends. The revelation. Bakit kailangan ng revelation? Because there was the former things na sinabi ng Diyos kay Daniel na i-shut up mo, isara mo, takpan mo muna until the time of the end. So when the coming of the end, consistent po mga friends, noong first century, time of the end na yon. Ang question kasi, hindi unawa ng marami, end of what? Pag nabasa niyo po yung end of the world, hindi lang isang pinag-uusapan ng world doon. Good evening kay classmate Lacson, thank you for watching. Alex, hope magkita tayo next week. Okay. Alright. Pansin niyo po yung Revelation 1:1. The revelation of Jesus Christ. Yung palang pong unang sentence, mga friends. If you are familiar with the book of Daniel, maliwanag po yan. Itong revelation, ito na po yung revelation or unveiling or opening of the then secret mystery na nakasulat po sa Daniel. Very clear po mga friends. Kung familiar po kayo sa history, makita ninyo yung images ni Nebuchadnezzar until the coming of the Son of Man. Yung po yung buong subject po ng Daniel. Yung four part of the image, yung head, which is the Babylonian Empire, yung breast, which is the Medo-Persian Empire, yung belly and thigh, which is the Greek Empire, yung legs and feet of iron, ang sabi niya, which is the Roman Empire, ay napakaliwanag po ng mga friends. Pag binasa niyo yung Daniel 2, Daniel 7, 8, 11, nandun po yung history nung 4 great empires na yan, and I challenge you po, hanapin niyo po history na yan, at makita niyo po, consistent yan with the
with how the Bible po, how the book of Daniel wrote all these events na sinasabi. Mind you po, friends, was then a prophecy. Hula pa lang nun, pero in the historical account ng ating buhay na nakita ngayon, it was all fulfilled. Ay sa kabahanap ng aklat na ganyan. Good evening kay Maribel Ray Pico. Thank you for watching. That's why, Revelation 1:1, maliwanag po yan. Ang sabi ng Daniel 12:4, by the time of the revelation is also the time of the end. So when the revelation po was given to the Apostle John, it was indeed the time of the end. Kaya ang sabi, the revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to shew unto his servants things which must shortly come to pass. Kaya nga po, yung revelation po, dumating yan at the period po ng the end. Kaya yung kanyang fulfillment will happen, sabi, which must shortly come to pass. By the time of its writing, dapat, sabi, mabilis nang mangyayari yan. And mind you, my friends, when you study the book of Revelation, anong dapat mong aralin dyan? Dapat mong aralin yan, kailan isinulat yan? There was a debate going on today na ang Revelation po was written, eto po, number one, was it written before 70 AD? Or was it written after 70 AD? Before or after? Yan po yan, mga friends. In other topic, i-discuss ko po sa inyo yan. Paano ba natin makita yung scriptural proof po ng date of revelation? Is it before 70 AD or after 70 AD? Yan po yung contention dyan. And it is an ongoing debate among many religious group. Pero I'm telling you, my friends, from the scripture itself, papakita ko sa inyo yan. Abangan nyo po yan. So, going back sa Daniel 12. Daniel 9:24. Alright? Daniel 9:24. Yan. So, items po, nakasama sa 70 weeks, yung last, ang sabi doon, to anoint the most holy, ang sabi niya. Ano ba yung most holy sa Bible, sa context na yan? Saan ba matatagpuan yung most holy? Abay, dapat familiar po tayo dyan. Pag nabasa po natin yung most holy, that was a reference po sa temple. Pag nakita po yung temple sa Jerusalem at that time, merong holy place at merong most holy. Within the temple po, merong dalawang compartment. Yun pong sa labas, tinawag pong holy place. Nandun yung table of shewbread, nandun yung altar of incense, nandun yung candlesticks, right? Pero, nakapagitan po doon na makapal yung na veil o makapal na kurtinang balat ng hayop yung nandun na mahirap mabuksan. At pagpasok mo doon sa susunod na compartment, yun na po yung most holy. Question po dito is alin yung most holy na sinasabi inanoint nung 70 weeks of Daniel. Alam nyo kung ano yan? Eto po, tinan nyo. Hebrews chapter 9 po. I will show you. Hebrews 9. At kailan naganap yan? Again, naganap po yan 30 AD. Hebrews chapter 9. Look at this. Hebrews chapter 9 verse 8 po, tinan nyo. Verse 8. Yan. Sabi nga. The Holy Ghost designifying that the way into the holiest of all, yun po yung most holy, was not yet made manifest, while as the first tabernacle was yet standing, ang sabi niya. So, dalawa po yan, mga friends. Makita nyo. Meron tinatayag na holiest of all na sinasabi niya na ayon sa banal na espiritu, hindi pa naiyahayag, hindi pa naunawa. Habang nakatayo pa raw yung tabernakulo na nauna. Ano ba yung context dyan? Tinan nyo, Hebrews 9. Hebrews 9:1 po, tinan nyo, para maintindihan natin. You know, then verily the first covenant had also ordinances of divine service and a worldly sanctuary. Ito. Ngayon, sabi niya,
ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Diyos. Ito po yung Old Testament, Old Covenant. At ng kanyang santuario, ito po yung tabernacle o temple. Ang sanctuaryo ng sanglibutang ito, ang sabi niya, yung worldly sanctuary. Ito, tandaan niyo po, pag nagbabasa tayo, hahanapin niyo po yung mga time statement. Kamukha itong this worldly, sabi sa libutan ito, yung time nung writer. Hindi time natin, kundi yung time nung writer. Right? Verse 2. For there was a tabernacle made the first, wherein was the candlestick, etc., which is called the sanctuary, dakong banal. 3. After the second veil, the tabernacle which is called the holiest of all, yun po yung kanyang yung structure po ng earthly temple. Holy place and most holy. Right? Etc. Okay. Now, tingnan nyo maigi po. Ito, sinabi sa Hebrews 9:9 po, tingnan nyo. Which was a figure for the time then present in which you're offered. Yung sinasabi niyang earthly temple, ay figure lang yan. Figure ng alin? Ayun, 9:11. But Christ being come an high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building, ang sabi niya. So there are two kinds of tabernacle or temple. Yung isa tinutukoy yung makalupa, pero isa makalangit, ang sabi niya. So dito po, balikan natin Hebrews 9, Daniel chapter 9, right? Daniel 9, verse 24. The last item po doon sa verse 24 that pertains to the 70 weeks is the anointing of the most holy. And the most holy being referred to is none other than the what? The heavenly temple, the true tabernacle of God. And that temple is what? That temple is the body of Christ, the believers themselves, the heavenly temple of God. Ang tinutukoy po, yung existence ng body of Christ, the house of God. Kailan po na-establish? Na-establish din po yan saan? Doon sa cross. Diyan po yung tinatag na the new man, the creation of the new man. Basahin nyo na lang po, mahaba po yan. Ephesians 2:14 hanggang 16. Yan po ang tinutukoy dyan, mga friends. So again, all the items ng Daniel 9:24 ay lahat ay reference po yan nung 30 AD period, from 30 to 70 AD period. Makita niyo po lahat yan. And that is the testimony po ng scriptures. Right? Hindi speculation ko yan. Lahat ng scriptures pinakita ko po dyan. Good evening kay Pastor Boya. Thank you for watching. Now, dadako po tayo sa 25. At we will do some math dito. Magbibilang tayo ng konti. Alam nyo, napakasimpleng maintindihan ito. Tingnan 9:25. Sabi doon, know therefore and understand. Alam po nyo, pag kayo po ay nasa Panginoon na talaga naghahanap ng katotohanan, madali namang maintindihan ito. Know therefore and understand, na ano? That from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince. Who is the Messiah the Prince? Dapat po, alam natin ang sagot dyan. Sino yan? The Lord Jesus Christ. Alright? So, meron tayong ngayong reference ng time. Kailan? Sabi niya, ulitin natin. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks, 62 weeks. Ilan yon? Pag binasa nyo po yung 7, tapos yung 3 score po times 20 yan, so 67 plus 2, 69 weeks. Ano ibig sabihin? Mula daw nung nagkaroon ng utos, sa Tagalog nga, iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahiran na prinsipe, magiging 7 etc. So, ibig sabihin po, i-determine mo
nung inutusan na po, nagbigay ng utos upang makabalik sila sa Jerusalem at itayo yung temple. Tingnan niyo po maigi. Ito po, very consistent po mga friends, yung ating historical account ng lahat ng ito. Pansinin niyo. We have studied po yan, di ba, yung ating background na study. Good evening kay sa aking wife Virginia Duca. Thank you for watching. Kala mo magkalayo kami, no? Anyway, history. Naging captive ang mga Hudyo sa Babylon, right? By 86 BC. Hindi naman exact yun, right? And then, pagdating ng 539 BC, more or less, dumating itong Medo-Persian Empire, si King Cyrus. Si King Cyrus, inutusan ng Diyos na siyang maging shepherd at Kristo. Anointed po siya ng Diyos, isang king. Upang i-rebuild po, basahin po natin yung talata ng Biblia para mabasa po ninyo. Dito po sa 2 Chronicles, right, 36:22. Tignan niyo po. Ang sabi doon, now in the first year of Cyrus, king of Persia, that the word of the Lord is spoken by the mouth of Jeremiah might be accomplished, the Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, that he made the proclamation throughout his kingdom. Na ano? Na sa verse 23, thus saith Cyrus, king of Persia, all the kingdoms of the earth hath the Lord God of heaven given me, and he hath charged me to build him an house in Jerusalem, which is in Judah. Alright? So, merong commandment ang Diyos kay Cyrus. Tingnan niyo po. In the fulfillment po ng prophecy ng Diyos, it has been a practice po, biblical practice. God has used kingdoms, right, kings, para yung mag-execute ng fulfillment ng kanyang prophecy. Especially sa kanyang judgment sa nation Israel. Una, ginamit po Assyrian Empire to judge yung 10 tribes. Secondly, ginamit ang Babylonian Empire to judge this Jew and Benjamin. Thirdly, God used the Medo-Persian Empire to judge naman yung Babylon. Alright? And for the purpose of bringing them to renew, to regather, to rebuild yung temple at yung city Jerusalem. Inaral po natin last time, mga friends, yan. Kakabit din po niyan yung resurrection ng nation Israel, right? Now, pansinin niyo po, historically, there are 3 kings na binanggit. Actually, hindi lang yung 3 kings yan eh. Dito po sa Ezekiel 6:14. Ezra 6:14. Ito, binanggit po yung 3. Ang sabi do, to fulfill this program po, kaya mahirap po hanapin yung exact time hanggang sa 69th week. Kasi may 3 pong commandment tayo makita rito na concerning the 3 kings. Ito yun, no? And the elders of the Jews builded. And they prospered through the prophesying of Haggai, the prophet, and Zechariah, the son of Iddo. And they builded and finished it according to the commandment of God of Israel and according to the commandment of Cyrus and Darius and Artaxerxes, king of Persia. Kaya nga po yan eh. Alright? So there was the commandment given at makita natin from the time ni Cyrus binilang kay Darius, kay Artaxerxes, totoo naman, to build Jerusalem and the temple. Alright? So doon po tayo. So balik tayo ngayon. Balik tayo sa Daniel 9:25. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince, that's the Lord Jesus Christ, shall be 7 weeks and 62 weeks, the street shall be built again, and the wall even in troublous times. So, ano ibig sabihin?
yung pagdating ng Kristo, anong week na? Mag-math ka lang dyan. Addition ka lang. 7 plus 60 plus 2, ilan? 69th week. Alright? So, dumating po yung Messiah, yung Prince, kailan? Already on the 69th week. So, there's no problem na, di ba? Maliwanag na po yun. So, therefore, para mangyari yung 70 weeks, isang week na lang hinihintay para ma-fulfill yun. Next verse, 26. Ito. And after 32 weeks, so you will count na po yan, after 32 weeks, that's already 69th week, shall Messiah be cut off. Alright. Kailan po ipinako yung Kristo? Kailan pinatay yung Messiah? After the 69th. Anong date po yung after the 69th? Bibilang ka lang. 69, anong kasunod? 70. Ano ibig sabihin? Si Jesus Christ po, ipinako nung pumasok na yung time ng alin? 70 weeks. 70th week na po yung time na siya pinatay sa cross. Hindi ba consistent yung 24? Consistent po. After the 69th week is already the 70th week. Kaya yung pagkapako po kay Kristo was already on the 70th week. Kaya ang nabasa natin sa 24, fulfilled na lahat yung nando sa 24. Fulfilled na lahat yan. Nung 30 AD po exactly, nagbilang ka na doon. Nag-count ka na ng 7 weeks. That's already the last week before the end of that world. Alright? Kaya ang sabi po, 26, oh. 26. Kaya tuloy-tuloy yan. Ano sabi ng 26? And after 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself. And the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with the flood, and unto the end of the war desolations are determined. Yan po, eksakto na naman yan. 70-week period yan. Pansinin nyo, kailan ba na-destroy yung city at sanctuary? Sa 26. Kailan? 70 AD. Kaya kaakibat nun, and the end thereof shall be with the flood. Flood of what? Flood of armies. Hindi po literal na tubig yan. Flood of armies na nag-invade po doon sa Jerusalem, yung siege of Jerusalem. Kaya ang kakibat nun, and the end thereof shall be with the flood, and unto the end of the war, desolations are determined. Ano yung desolations? Destruction. Anong desolation po tinutukoy? Ito, oh, tinan nyo. Matthew 24, diniretsa po pinaksinabi ng Panginoon Kristo yan. Matthew 24:15. Ayun, no? Ano sabi ng 15? Matthew 24:15. When ye, sino yung ye? Huwag nating kakalimutan po basahin na maigi yung mga pronouns na yon. Sino yung ye? Kasama ka ba dyan? Kasama ba tayo dyan? Kasama ba yung future people dyan? Pag sinabing ye, second person plural pronoun. Sino kausap dyan? Mga apostol, mga first century Jews. Na ano? When ye therefore shall see the abomination of desolation is spoken of who? You know, by Daniel the prophet, stand in the holy place, whoso readeth let him understand. Kaliwanag po mga friends, that in this pronouncement of the Lord, ang sinibihan niya rito na makakikita, hindi tayo, hindi sinumang tao sa mundo, kundi yung mga Hudyo kaharap niya. Kaya ang sabi sa 16, kung nasa Judea ka, tumakas na kayo. Yan po yung pagtakas nila from Jerusalem at the time na makita nila na mawawasak na po yung Jerusalem. They were given this warning, and according to history, Josephus and some of the historians during the time, walang natirang Christian
o follower of Jesus Christ just sa Jerusalem during the time of destruction. Because they obey the commandment of the Lord. They left to Jerusalem. Tumakas sila. Alright? So, yun po yung laman niya. Balik tayo. Daniel 9. Daniel 9 verse 26. Ayan, no? So, mga friends, tinan nyo pa po. After 3 2 weeks, that's after the 69th, that's already 70 week, pinako sa cross yung Panginoon, but not for himself. And the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary. That is the Roman siege of Jerusalem, together with mga affiliates po na mga sundalo coming from every countries na territory ng Roman Empire that time sumama sa kanila, yung mga tinatawag na auxiliaries, right? And the end thereof shall be with the flood, and unto the end of the wars the desolation determined, considered po, confirmed yan. 27, no? 27. Ito, maliwanag to. And he shall confirm the covenant. Napansin ninyo, yung mga friends po nating mga dispensationalist, pambihira, yun pong sinasabi nila sa 26, yung people of the prince that shall come, sabi, Antichrist daw yun. Alright? Si Satan daw yun. Alright? Sino nagsabi sa kanila? Wala lang, speculation lang. Kasi nga, ina-apply sa future yan. Pero teka muna, let's use the biblical sense. Sa 26, sino ba yung subject? Yung Messiah. Sino yung Messiah? Siya rin po yung tinawag sa 25 na Messiah the Prince. Tama? Messiah the Prince. Sino yun? The Lord Jesus Christ. O pagdating sa 26, after 3 2 weeks shall Messiah be cut off. On the 70th week, si Jesus Christ pinako sa cross. At ang sabi, but not for himself. And then, and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary. Debate po yan eh. Sino yung sinasabing the prince that shall come? Sino yung the people of the prince that shall destroy the city and the temple? Sino? Balikan yung history. Yung ginamit ng Diyos to judge yung 10 tribes, sino? The Assyrian Empire. Kaninong soldier yung Assyrian Empire? Sa Diyos. Tama? Yung Babylonian Empire, ginamit to judge sino? Yung mga Hudyo sa Jerusalem. Kaninong armies, kaninong soldiers yung Babylonians? Sa Diyos. He used that empire to judge yung Jew and Benjamin do sa Jerusalem. That's why they were captive. Alright? And when the Babylonian Empire turned their back against God, sinong ginamit ng Diyos to judge itong Babylonians? The Persian Empire. O kaninong soldier itong Persian Empire? Sa Diyos. Tama? So and so. Dito, sino bang nag-destroy sa Jerusalem at Temple? The Roman Empire. O sinong gumamit sa Roman Empire? The Lord Jesus Christ. Kasi siya yung nagdala ng judgment doon sa Jerusalem at Temple to end the Old Covenant system. Tama? Basahin ng Revelation. Maliwanag po doon. Consistent po yan, mga friends. So, pakita ko sa inyo. Revelation chapter 17. Hindi nyo 17. In Revelation 17, right? In Revelation 17, alright, sandali lang. Okay. Ayan. Sandali lang. In Revelation 17, there are two beasts. Diba? Merong dalawang beast. Ayun. Yung 17 verse, makita nyo, kung familiar kayo dyan sa mga sumunod po sa ating study,
yung woman, di ba? Yung woman, yung 17:5, yung mother of harlots, di ba? Di ba yun ang Israel? Di ba? Yung woman na ito, nakaupo doon saan? Sa 17:3, tinan nyo. So he carried me away in the spirit in the wilderness, and I saw a woman sit upon a scarlet-colored beast full of names. Last bit. Having 7 heads and 10 horns. Ano yan? Hindi po literal yan, mga friends. Again, that is a metaphoric language. Yung Mystery Babylon, itong Mother Harlots, ito po yung apostate Israel. Kaya lang ang sabi, sa picture pinapakita ng 17, nakaupo yung woman doon sa scarlet colored beast, which is the what? The Roman Empire. Going back sa New Testament, makita nyo, doon sa Messianic ministry, sino ba yung kaharap ng Panginoon na kalaban niya? Babalik ka uli kay Daniel, sa prophecy ni Daniel, yung time ng feet, di ba? Which is the Roman Empire. At yung feet, yung composition ng feet, dinescribe na composed ng iron at saka clay. In-study na natin to eh. Ano yung iron? The military empire ng Rome, that's the time of Julius Caesar until the last king nung sa 7th king si Galba. And the clay, which is the apostate nation Israel. Right? Ngayon, mapansin po natin na ang kalaban ng Panginoon during the Messianic ministry, yung dalawa, the Roman Empire at saka yung apostate Israel. Sino yung nagpapako sa krus sa Panginoon sa Kristo? Yung clay, yung apostate Israel. Tama? Yung high priest, etc. Sino nag-execute ng judgment? Yung iron, the Roman Empire. Why? Because wala namang political power ang apostate Israel kundi sila binaback up ng Roman Empire. Kaya yung language ng 17:3, nakaupo yung woman do sa beast. Ano ibig sabihin? Nang hihiram lang ng power yung Israel sa Roman Empire at that time. O sila po yung pinag-uusapan doon, mga friends. Kaya lang, at the time of the judgment, ginamit ng Diyos itong Roman Empire to judge itong apostate Israel. At nandito rin po yung sa Revelation 17, tinan nyo. Tinan nyo ba yung 17:3 muna? So he carried me away in the spirit in the wilderness, and I saw a woman sit upon a scarlet-colored beast full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. Alright, now, notice po, yung 17:3, again, the woman is the apostate Israel, nakaupo doon sa colored beast, which is the Roman Empire, characterized ng 7 heads and 10 horns. Good evening kay Pastor Ed Delegario, kay Nico Tago, thank you for watching. Now, tinan nyo po, what happened, again, historical proof, though it was then a prophecy, ginamit ng Panginoon to judge ang apostate Israel. Ang ginamit niya, ito ring partner niya, which is the Roman Empire. Ito, 17, baba natin ng konti, 17, verse 16, ayun o, maliwanag po yan, 17:16, and the 10 horns, which thou sawest upon the beast, that shall hate the war, the apostate Israel, and shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh, and burn her with fire. Kaliwanag po ng 17:16. Yung ginamit ng Diyos to judge itong war, itong apostate Israel, to destroy and make them naked, sabi niya, shall eat her flesh and burn her with fire, yung 10 horns of the beast, which is the Roman Empire. O, balikan uli natin yung Daniel 9:27. Ang laking mali po talaga ng maraming nagtuturo ng Biblia, mga friends, kasi
sumandig lang sila sa turo ng tradition at turo ng mga tao. Hindi kinukonsider talaga yung sinasabi ng Biblia. Ayun o, 9:26. And after 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself. And the people of the prince. Ano ba naman yan? You should take the context. Sinong prince ang pinag-uusapan? Pumunta ka sa 25, Messiah, the prince. Sa 26, Messiah cut off. And the people of the prince that shall come. Sino yung the prince that shall come to destroy the city and the sanctuary? The Lord Jesus Christ, the Messiah. At yung nag-destroy sa apostate Israel at doon sa kanyang temple at city, walang iba kundi yung Roman Empire. Yung scarlet colored beast na merong 7 heads and 10 crowns. Right? Kaya tinamin 27. Pagdating sa 27, pag mali ang interpretation sa 26 at sinabi mo yun ng Antichrist, question ko yung 27. And he, sino yung he? Yung he po dyan, ang antecedent niya nung the prince sa 26. Kahit anong gawin niyo pong dyan, observation ng grammar, yung pronoun po ng he yan, ang antecedent po niya do sa 26, yung the prince. I hope you're getting that. Good evening po kay Ma'am Christina, thank you for watching. Yung he sa 27, ang antecedent niya, ulitin ko, yung the prince ng 26. At sino yung the prince? Sa 25, yung Messiah, the prince. Who is that? The Lord Jesus Christ. 27. Pag sinabi mong yan ay Antichrist, you're going a great disservice po sa truth ng Diyos. Sapagkat sabi ng 27, and he shall confirm the covenant with many for 1 week. Question: sino yung nag-confirm ng covenant sa scriptures? Huwag kang gagawa ng sarili mong haka-haka, magkakasala ka dyan. You will misrepresent God's truth. Nakakatakot po yung mga friends. Sino yung he sa 27 that confirmed the covenant? What covenant? And to whom is the covenant? Hindi po madaling sagutin agad dyan. You have to consider a lot of things when you try to provide an answer. Let the scriptures tell us kung sino yan. Romans 15 po, tinan nyo. Sino ba nagko-confirm ng covenant? Romans chapter 15. Mga friends, alam po nyo, if you believe the scriptures, honor and respect the scriptures, God will be pleased. Regardless kung ano consideration natin, marami kasi, alam nyo, just like the days of the Lord Jesus Christ, alam nila, totoo yung sa Panginoon, pero what's happening? Patago. Di ba si Nicodemus? He came to Jesus by night. Why? Because he feared kung ano ang reaction ng mga taong nasa paligid niya. Ganyan din po ngayon, mga friends. Who are the people who will stand for the truth? Regardless kung hindi po siya nasa majority. Ang truth po is always in the minority. Tandaan po ninyo, ang dealing po ng Diyos is individual. Hindi po wholesome. Hindi po yan by group. The dealing of God is individual between you and God. Kayo po ng Diyos na nag-uusap dyan using the scriptures. Look at this. Romans 15 verse 8. Sino ba yung nagko-confirm ng covenant? Ito po. 15:8. Now I say that Jesus Christ was a minister of the circumcision for the truth of God, to confirm the what? The promises made unto the fathers. Kaliwanag po, mga friends. Ang covenant po, hindi po yan applied sa lahat ng tao. Applied lang po yan sa Israel. Because they were the only nation that has a covenant with God. Maliwanag po yung sa Romans 9. Therefore, sa Romans 15:8, kanyang kino-confirm na nagko-confirm ng covenant is the Lord Jesus Christ, not the Antichrist. Ang dami pong nagkakamali dyan, mga friends. Nilalaso ng isipan ng marami. Biro mo yung Kristo ng Biblia, sasabing Antichrist. Balikan natin, Daniel 9:27.
correct nyo po yung inyong learnings, kahit turo ng Bible School yan, ay nako, mas magandang sundan po yung totoo kesa sinabi ng mga institutions, ng mga human authorities to please people for considerations. Hintuan nyo na po yan. Naku po. Ano sabi ng 9:27? And he, the prince nung 26, the Messiah, the Christ, shall confirm the covenant with many for 1 week. Alright? And in the midst of the week, ayun po, what is the midst of the week? 3.5 years. You have 1 week, 7 years. In the midst of the week, you have 3.5 years. May natitirang 3.5 years. What's going to happen? He shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abominations, he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. Question again. Leaving the 27 po, what's happening? Dapat po maalam tayo sa history niyan. Ang sabi doon, he shall cause the sacrifice and oblation to cease. For the overspreading of abominations, he shall make it desolate. Question. Anong sabi ng Matthew 24? Sinabi ng Panginoon ay sa prophecy and warning for the end of the world. Sa time nila, Matthew 24:15. Ito. Clear po yan, mga friends. Good evening kay Emily Miguel. Thank you so much for watching, my classmate. 15. When ye therefore shall see, sino makakita? Again, proper reading po, observing grammar, yung ye, hindi kakasama dyan, hindi tayo kasama dyan, walang kasama dyan kahit sino sa present and coming days. Yung ye, context po, yung first century believers, especially in 12 apostles na tinutukoy, sila'y makakakita ng alin? Abomination of desolation. Saan makikita? Sino nagsabi? Spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place. Saan ang holy place? During the time that it was spoken of, doon po sa Jerusalem, pointing to the temple in Jerusalem. At ang makakakita, yung nasa Jerusalem during the time of its writing. Ang dami pong maling turo ng mga relihiyon. Ginagamit ito for future reference, ginagamit panakot sa mga tao. Where in fact, these events po were fulfilled noong 70 AD. Question. Kailan magkakount na abomination lahat yung nangyayari sa temple at that time? You have to go back sa history. In the first century po, before 70 AD, ongoing pa po yung activities doon sa temple. Alright? At ang nag-oversee ng temple ay yung priestly order. What priestly order ang recognize ng Diyos? Yung Aaronic priesthood. Ibig sabihin, yung from the time ng family ni Aaron, dapat ang high priest galing sa lahi ni Aaron. Alright? The last high priest na natili ay si Jonathan. After Jonathan, nagkaroon ng political maneuver, binayaran ng isang hindi naman kamag-anak ni Aaron. I forgot the name. Beneleo, yes. Inalis si Jonathan, pinalitan ng isang tao na hindi nasa line ni Aaronic priesthood. Wala na. Lahat na ng event sa temple at the time, it's all abomination because it's not in the proper order. And that's the time ni Antiochus Epiphanes IV, if I'm not mistaken po. The last ruler ng Greek Empire that time na namatay na si Alexander the Great. So my friends, babalik tayo sa Daniel 9:27. I think this will be the last episode ng ating study na ito. I hope may mga question po kayo dyan na itanong. So, Daniel 9:27, what happened? He shall confirm the covenant with many for 1 week. Thus the Lord Jesus Christ, in the midst of the week, he shall cause the sacrifice, the oblation to cease.
for the overspreading of abomination, he shall make it desolate until the time of his desolation. Desolate upon what and who? Matthew 24. O Matthew 23. Matthew 23, verse 33. Sino ina-address? Ye serpents, ye generation of vipers, how can ye escape the damnation of hell? Sining serpent? Sining viper na tinutukoy? Anong kasalanan nila? 34. Wherefore, behold, I sent unto you prophets and wise men and scribes, and some of them ye shall kill and crucify. Question. Meron ba sa inyong pumatay ng propeta? Meron ba sa inyong pumatay ng mga apostol? May kamag-anak ba kayong mamatay? Kung meron, kasama kayo dyan. Pero wala. So, hindi tayo kasama dyan. 35. That upon you, again, sino yung you? Kasama ka ba sa you? That upon you may come all the righteous blood shed upon the earth, from the blood of righteous Abel unto the blood of Zechariah. Guilty sila sa pagpatay ng mga propeta. Question, kasama ba kayo dyan? May pinatay ba kayong propeta? Meron ba kayong kamag-anak na pumatay ng propeta? Kung meron, ay delikado kayo. Bakit? 36. Verily, I say unto you, all these things shall come upon this. Yan na naman po, yung demonstrative adjective. Dapat binabasang maliwanag. Hindi ka kasama sa generation na yan. Dapat kung kasama dyan, future yan, that dapat yan or those. Hindi naman yung generation na kausap niya ang pinag-uusapan na siyang tatanggap ng hellfire. 37. Ano mangyayari? Oh, Jerusalem. Oh, Jerusalem lang yan. Jerusalem, thou that killest the prophets, stonest them, etc. Ano mangyayari? 38. Behold, your house is left unto you what? Desolate. Oh, maliwanag po mga friends. Daniel 9, I will end with this. Daniel 9:27. Yung 70 week, the last 70 week of Daniel, ang ibig sabihin po, that completes the one whole week of God's dealing with that apostate nation Israel. So when that 70th week po were accomplished, there comes the end. The end of the old covenant. The end of everything that pertains to the old covenant. The old covenant creation Israel, the old covenant Jerusalem city, the old covenant temple, the old covenant land, it all ends nung 70 AD. Alright? Therefore, mga friends, yung nagbabasa, nag-i-interpret at dinadala sa unknown future, they are rejecting the plain teaching and revelation of the scriptures of the Bible itself. Kaya maraming tao ang naturuan na brainwash, hypocrites. Sinasabi, malapit na raw yung rapture, pero tingnan mo, nagpapayaman ng building. Ang pinag-uusapan sa mga churches, panay pera. Sasabi, malapit na magunawang mundo, pero nagpapayaman yung mga leader, mga hypocrites. Di totoo yan. Malapit na raw yung rapture, malapit na raw magunawang mundo, hinihintay daw yung pagdating ng Panginoon Kristo. Ibig sabihin, kung hinihintay niyo pa yung pagdating ng Kristo, wala pa si Kristo sa inyo. Yun ang problema. That's the consequence of wrong teaching ng futurism at saka ng dispensational system. Dispensational system is preaching another gospel, another truth. Tinatakot mga tao, di ba? Palaging nagkakaroon ng mga empty promises, ginagawang liar si Jesus Christ. That's the truth of that. Mga friends, I'm challenging you. Go back to the study of the Bible at i-search nyo pong muli, irespeto po yung nakasulat,
paniwalaan yung nakasulat, and you will see that God will open your understanding with this. At makita nyo po what is going on today. Majority of the professing Christians are supporting yung genocide, yung land grabbing na ginagawa niya sa Middle East because of the ignorance kung sino Israel na kinikilala ng Diyos ngayon. The Israel of God is not anymore the physical, biological nation. The Israel of God is the heavenly, spiritual body of Christ, mga friends. So again, thank you so much. Good evening kay Brother Kabantog at kay Carlito Zapata. Thank you for watching. The next time po, we are going to talk about these things po ng mga prophecies concerning these four great empires and their history, at makita po ninyo how the scriptures interpret the passages na ginagamit po yung metaphoric languages through signs, types, symbols, and all of them po were used as a prophetical language up to the time of the fulfillment sa New Testament. Kaya nililiwanag ng Panginoon Kristo until it was fully revealed kay Apostle Paul of the then mysteries or secrets or parables in the Old Covenant. So again, thank you so much for watching. I'm praying and hoping that God will continue to open our eyes of understanding at maging opening things po sa panahon natin na why not go back again to study what we have believed. Kaya nga ang title po natin ng segment is Renewing of the Mind. Yun po yung trabaho ng Diyos sa believers. Binabago yung laman ng isipan until ma-establish po yung mind natin sa salita ng Diyos. So again, thank you so much po for watching. Mag-close po tayo sa panalangin. Ama, maraming salamat sa biyaya ng buhay, sa iyong katotohanan, at sa patuloy na maliwanag na pangunawa na ibinigay mo sa iyong salita. Maraming salamat po. Pagpalain yung mga kapatiran namin nakakasama sa pag-aaral po. In Jesus Christ our Savior, pray. Thank you so much po. Amen. Alright. Again po, maraming salamat. Ingat po tayo. Masyadong mainit po yung panahon. Grabe. So again, have a blessed days po.